Alright, good morning po mga kababayan. Ito po, usapan na naman po ng impeachment. Ito si Senator Chis Escudero, pinagalaw niya na po ang baso. Yan. So, sabi nga rin sa balita, Escudero orders Senate offices to prepare for Duterte impeachment trial. So, ito ngayon, naglipa na mula po kahapon ng mga dokumento na lumabas po sa social media. Alam niyo naman sa mga balita, lumabas na ito. Katulad dito, Organization of the Administrative Support to the Senate sitting as an impeachment court. Okay, and then dito rin kay VP Sara, pinadalhan na rin po niya ng sulat. Sabi niya dito, I write in regard to the verified impeachment complaint that was transmitted by the House of Representatives to the Senate of the Philippines on 5th February 2025. I have taken steps to take proper order on the subject of impeachment pursuant to the Rule 1, Rules of Procedure of Impeachment Trials, which provides yan. Okay, so pinagalaw niya na yung baso. Then sa mga members ng Senado, sinulatan na rin po niya silang lahat. Kaya lang ho, ang masaklap po dito, ito pong kanyang schedule, yung kanyang calendar na nilagay. So, June 2 po talaga. Ito yung original na sinasabi niya na petsa. So, siguro kung ang plano niya siguro noong nakaraang mga panahon, itong ginawa niyang pagsulat ay gagawin niya pa lamang po noong June 2. Diba? So, masyadong atrasado na talaga. Dahil kinaang ito ho ang isang pinaka-importanting bahagi. Ma-convene ang impeachment court, magkaroon ng oath-taking yung mga incumbent senator judges at syempre yung mga magiging prosecutors mula po sa House of Representatives. So doon po nabubuo yung impeachment court. Pero base nga rin sa paliwanag ni Congresswoman Bell na kaya po forthwith ang inilagay ng Constitution kasi automatic na nabubuo ang impeachment court. Kinakailangan na lamang po nila ay umaksyon, gawin itong mga nararapat na mga hakbang. Katulad ng pagtawag doon sa mga senator para maging mga senator judges na yung formality. Pero lumilitaw po, nagsisimula na po, mula nung matransmit sa kanila, nagsimula na ang impeachment court. Inactive pa nga lang. Kumbaga sa status nito sa ngayon, inactive ito. Kinakailangan lang nitong gumalaw ng mga tao dyan sa impeachment court. And then June 4, issuance of summons. June 14 to 24, reception of pleadings. Yan. So wala pa talaga yung mapapanood tayo na naghaharap-harap sila. Nandun yung mga abogado, nandun yung strategist na si dating Pangulong Duterte, diba, na very exciting part talaga na makita natin yung kanyang galing, yung kanyang discarding ipinagmamalaki nila. Now, June 24, pre-trial. July 2025, inaugural session of the Senate of the 28th Congress, joint session. Ito yung SONA ng Pangulo. Hindi ko alam kung sino nagbigay kay Chis Escudero. I have no idea. Ayoko namang ituro ang ating presidente kasi kapansin-pansin po ito, bakit kinakailangan na ang impeachment ay gawin pagkatapos ng SONA ng Pangulo. So ang SONA ng Pangulo magaganap ito ng July 29. Diba? July 28. Tapos kinabukasan magkakaroon na sila, mag-o-taking na. So ito yung sa mga bago. July 30, yan, start na ng trial. Diba? So, kumbaga, yung mga current senators ngayon, hindi po sila magkakaroon ng pagkakataon na maging senator judges. Dito sa schedule na ginawa ni Chis Escudero. Ito ba ay ginawa ni Chis Escudero o kung sino mang kasama niya para masiguro na limas ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte? Pero tandaan nyo mga kababayan, ang Senate po, pagdating po sa impeachment, ilang impeachment na yung hinandle ng Senado. Pero ang nangyari ay hindi po
palagi na ang nasusunod ay yung mga kaalyado ni ganito, hindi. Katulad na lamang nung kay Erap, 'di ba? Kaalyado lahat ni Erap yung mga senador na 'yon. Oh, mga political butterflies, mga balimbing yung mga 'yan. Naging kaalyado niya, pero ano ho nangyari? In-impeach siya ng House, tapos pagdating ng Senado, nilutong Macau ang paglilitis sa kanya. 'Di ba? Hindi siya na-impeach, pero dinaan nila sa walang kwentang drama dahil po sa envelope na hindi po pinabuksan ng defense. Tapos nung nag-walk out ng Senado, hindi pinabuksan, and then di nag-walk out etong mga taga-Kongreso. Punta sila ng EDSA, doon na nga po nangyari ang EDSA 2. Pero habang nagkakaroon ng paglilitis, nasa labas na yung mga tao, talagang planado ang ginawa po kay Erap na pagpapabagsak noong January, 'di ba? 2001. Oh. So, hindi ako kumbinsido sa aksyong ito ni Chis Escudero na pinagalaw niya ang baso, pero siya pa rin po talaga ang nasusunod. 'Di ba? Siya pa rin yung nasusunod talaga dito. So, ang pwede naman po ritong questionin ng mga kontra dito is yung paglabag na ginawa nila dito po sa ating saligang batas, na kung saan ang liwaliwanag na ang binabanggit dito, etong trial by the Senate shall forthwith proceed. And meron pong legal principle na justice delay is justice denied. 'Di ba? So kaya nga kako, mula pa sa simula, pinagdududahan ko ng intensyon ni Chis Escudero sa kanyang mga paliwanag na mga binibitawan niya sa media, dahil ang layo sa katotohanan eh. Bakit kinakailangan maging basihan ni Chis Escudero sa standard niya ay yung mga pagkakamali na ginawa ng mga naunang impeachment courts? 'Di ba? At saka meron pang ang isa dyan, yung sa Gutierrez, kay Mercedita Gutierrez. Oh, na yun nga po nilinaw din kung kailan din naman nagsisimula, 'di ba? Kaya nga ang daming mga legal na mga basehan merong, hindi ko rin maintindihan kung bakit pilit na kinokontra nito ni Chis Escudero yung mga legal opinions ng mga former justices ng Korte Suprema, katulad ni Carpio, katulad nito ni yung isang justice na Asconia ba yun yung apelido nun? Pilit niyang kinokontra. Samantalang siya non-practicing lawyer. 'Di ba? Kailan ba siya huling humawak ng kaso? Oh. Ay nako. Okay, so ito nga sinasabi na pinagalaw na po ni Chis Escudero yung baso. Pero tingnan niyo naman ito sa balita po kanina lang ng Inquirer.net. Ang sabi po dito ay Senate President Chis Escudero says no all members. Yan says no all members caucus. All member caucus is being held during the break. Langiya, ayaw trabahuin yung impeachment kasi naka-break. Ganon din yung caucus, ayaw rin yung i-gather yung mga senador. Para alamin niya, gusto niyo ba talaga, kailangan ba natin? Para magkaroon po sila ng brainstorming, magkaalaman, di ba? Ayun, pinangungunahan niya eh. In a press conference on Thursday, Escudero asked if the Senate leadership still plans to conduct a caucus while Congress is in recess, to which he immediately responds in the negative. Not at this time, no. I heard that. Without giving further details, the Senate chief says he is scheduled to meet with Senate Minority Leader Coco Pimentel on Friday, bukas, just to have coffee. Bakit naman magkakapilang kayo? I know, malamang talagang ipipilit ni Coco Pimentel yan. Diba? Nakakahiya naman kasi sa taong bayan. Sabi, tinatanong ko ang iba hindi rin naman nila gusto. At busy din. Yun! Busy! Compel your colleague. Diba? Compel them. Tapos pagka ayaw nilang magpakita, ayaw nilang humarap dyan, di simple lang, tirahin ninyo sa ethics committee. Ganun lang gawin ninyo. Diba? Tatamad-tamad eh. Unang-una, nasan po yung ibang mga hindi re-electionista?
Eh, nakakapag-ano nga sila, eh, nakakapag-committee hearing kanina. Nasaan yung iba? Nakapag-abroad na ba? Nakapagbakasyon na ba? Oh, Chis Escudero, saan ang punta? Mukhang naantala dahil sa maraming tanong ng mga taga-media. Di ba? Yung mga kumakandidato, hindi po natin problema, hindi problema ng taong bayan kung yan ilang mga senador natin ay kumakandidato sapagkat ang pangangampanya hindi po kailanman bahagi ng trabaho ng mga senador na binabayaran ng buwis ng taong bayan. Tama? Oh, kapal lang mukha nila, na pati yung pangangampanya nila is bayad, may sweldo sila. Dapat po wala. No work, no pay, ika nga. Nakakahiya naman sa mga ordinaryong mga manggagawa na nagtitiis dun sa no work, no pay. Diba? Sabi niya, how can it all be an all senators caucus when most are traveling? Ayun! And some are abroad. Ayun, huling-huli. Diba? Some are not available and some are not interested. Fuck! Kapal lang mga magmumukha ng mga hayop, meron pang not interested. Dapat po tayo po mga taong bayan, not interested rin po tayo sa mga hayop na yan. I-12-0 nyo pa. Tapos maghahangad kayo ng pag-udlad ng bayan, good luck na lang po. Sabi ko nga sa inyo kayo ang magiging mga responsible dito sa patuloy na paglubog ng ating bayan. Na dapat ang Senado natin ay lupon ng mga matatalino, ng mga matitino, mga dekalidad ang takbo ng utak. Diba? Yan pa lang, maliwanag na. Now, sino po yung not available? Sino po yung mga not interested dyan? Most likely, ito po yung mga re-electionista. Diba? Tapos alam nyo naman na ang gagawin ng mga yan, ay nako, ewan.